how do we solve percentage problems? Okay, so example number 1, what is 20% of 80? So ipapakita ko sa inyo yung shortcut dito. So ang shortcut kapag ganitong yung percent natin ay may 0, tapos yung base natin ay may 0 din. So ang shortcut dito, tanggalin ang percent symbol, tapos magtanggal tayo ng dalawang 0. Either dun sa rate or dun sa percentage. So cancel yung percent and then cancel din natin yung dalawang 0. So therefore, ang natira na lang ay 2 times, ibig sabihin ng of multiplication, so 2 times 8, that is equal to 16. So yun na yung final answer, 2 times 8 is 16. So ganun lang kasimple mag-solve ng percentage problem kapag ang percent natin ay may 0 at kapag ang base ay may 0. So ang katumbas ng percent ay dalawang 0. So bakit nga ba naging ganyan yung solution natin dyan? Or paano ba nag-work yung shortcut? Kasi ang 20% equal siya sa 20 over 100. Okay? 20% is 20 over 100. And then, of means multiplication. And then we have 80. Okay? So, tapos, pwede nating malowest term, 20 over 100, tanggalin natin yung tigisang 0. Okay? So, tapos, yung 80, pwede nating i-divide sa 10, cancelin din natin yung tigisa pang 0, ang natira na lang ay 2. Bali, wala na itong 1 sa baba. 2 times 8 na lang. So, that is equal to 16. Okay? So, kaya tayo nagtatanggal ng percent tsaka dalawang 0. So, dito nang galing yan. Ito yung solution talaga. Okay? So, let's try natin yung number 2. What is 36% of 900? So, mapapansin natin, yung percent natin walang 0, pero yung base natin, base yung kasunod ng word na of. What is 36% of 900? So, ito yung base. Yung base natin may dalawang 0. So, ibig sabihin, pwede pa rin natin i-apply itong shortcut. Yung percent, tanggalin natin, tapos magtanggal din tayo ng dalawang 0. So, yung dalawang 0, dito natin sa base tatanggalin. So, cancel out lang natin yan. So, shortcut ay equal na lang siya sa 36 times yung 900, magiging 9 na lang. Okay, so madali na i-manual kahit hindi na natin i-arrange, no? So, 9 times 6, that is equal to 54. Kineri ko na yung 5 sa taas. 9 times 3 is 27 plus 5, that is equal to 32. So, the answer is 324. Okay, so next number, number 3, what is 54% of 60? So, paano naman kapag isa lang yung 0? Okay, so, what is 54% of 60? So, ang shortcut dito, tanggalin natin itong percent. Tanggalin natin yung isang 0. Dahil kulang ng isang 0 na makakancel, yung 54, gagawin natin 5.4. Okay? Kapag isa lang yung 0, yung isa, i-move na lang natin yung decimal point. Same kasi yon ng divided by 10. Pag minove natin yung decimal point natin, 1 place to the left, equivalent yon sa divided by 10. Isa lang kasi yung 0. Kaya, isa lang yung na-cancel natin, i-move na lang natin yung 54, gawin natin 5.4. So, multiply na lang natin ito sa 6. Okay? So, madali na kapag isa lang ang decimal point. So, pwede na natin i-multiply yan. Okay, so 6 times 4, that is equal to 24. 6 times 5, that is equal to 30, plus 2, we have 32. So, saan ilalagay ang decimal point? Meron tayong 1 decimal place. So, therefore, sa product dapat ay meron ding 1 decimal place. So, the answer is 32.4. Okay? So, itry nyo naman ang number 4. What is 300% of 2,730? Comment your answer.